So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro aware naman tayo. At na-content na rin po natin to nung nakaraan pa. Okay? So, ay, hello pala, Nancy Flores Santos, no? Thank you po, no? Yan, matagal na po nating follower yan, si Nancy Flores Santos, no? Thank you po, ma'am, no? Thank you po, ma'am. Ngayon lang kita nakita ng comment, ma'am. Sa totoo lang, no? So, ngayon nga mga kababayan, ito na sinasabi ko. Alam na po natin, 'di ba? Alam naman po natin na itong si Digong at saka si Bato de la Rosa, ini-invite po sa loob nga po ng Congress para po harapin yung mga biktima po ng EGK. 'Di ba? Para 'di ba? Ayun ayun ang pinaka-point doon eh. So, as usual mga kababayan, hindi po ito matutuloy. Kasi ang sabi po ni dating Pangulong Digong o isang sinto-sintong Digong, ang sabi niya, haharapin niya daw po. Hindi daw po siya takot, sabi niya. Hindi ako takot, pero ang gusto ko, harapin ko yung mga tao na yan sa korte. Galing! Ang point dito mga kababayan, ginawa-gawa mo to, tapos ngayon, hinahabol ka ngayon ng mga taong biktima ng tukhang, ngayon nagtatago ka. Okay lang sana kung gawa-gawa lang yung kwento mga kababayan, yun nga lang ang problema natin dito, totoong experience po ito ng mga tao. So ito pakita ko sa inyo no kung gaano ka walang hiya tong tukhang ni Digong no. Kasi ang akala kasi ni Duterte mga kababayan habang buhay siyang presidente. Ayan po eh. Akala kasi ni Digong, 'di ba? Habang buhay siyang presidente, habang buhay siya yung pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. So ngayon paano na 'to? 'Di ba? Hinahabol ka ngayon ng mga biktima mo, ng biktima ng tukhang. Tapos ngayon nagtatago ka. 'Di ba? So, para kasi sa akin mga kababayan, hindi na ito tungkol kung may kasalanan ba o wala si Digong sa pag-attend niya nga po sa Kongreso. Ang pinag-uusapan natin dito is yung social responsibility ni Digong bilang dating presidente na harapin po yung mga taong namatayan. Ayun yun eh. 'Di ba? Pwede naman kasi kausapin ni Digong itong mga tao na to na hindi naman yan ang plano ko. 'Di ba? Parang ganun naman eh. O kung ano man yung magagawa natin, pagtulungan natin. Pwedeng ganun eh. Yun nga lang, ang ginawa ni Digong, tinaguan niya talaga. Oh. So ngayon, pakita ko to sa inyo, no? So, ito, balita ito ngayong araw to, no? Sabi dito, no? Victims of Philippine drug war challenge Duterte to face them in House probe. So ngayon, matapang na po ngayon. Matapang na po ngayon itong mga biktima nga po ni Digong na harapin siya. Ito kasi ang point mga kababayan eh. Sa mga Duterte fanatics na sinasabi ninyo na si Duterte pala ang pinakamagaling na presidente, dapat ibalik si Duterte. Ang point natin dito, hindi kasi kayo yung namatayan. Hindi kasi kayo ang biktima po ng tukhang. Isipin nyo lang mga kababayan, kayong mga DDS kayo. Ako naniniwala naman ako eh. Naniniwala ako na hindi po lahat po ng biktima ng tukhang ay mga adik. Meron po mga inosente diyan. At kayong mga DDS kayo, isipin ko sana kayong mga DDS kayo, sana, 'di ba? Sana anak niyo na lang yung namatay ng tukhang. Kasi konting gamit lang kasi ng common sense. Paano kung tatay ninyo yung pinatay ng tukhang? Paano kung anak ninyo ang pinatay ang naging biktima ng tukhang? Masasabi nyo ba ngayon na Duterte is the best president? Kung kayo mismo naging biktima ng tukhang, hindi nyo kasi maintindihan kasi nga medyo kulang po kayo sa critical thinking. Hindi kasi kayo ang naging biktima. So ngayon mga kababayan, itong gusto kong pakita sa inyo eh. Ito yung mga biktima ng tukhang eh. Ito yung sabi nila, no? Panoorin nyo to. Sa haba ng pinaghintay namin na taon, magkakaroon talaga ng hustisya. At kung gaano sana kami katapang na ilabas yung mga sarili naming kwento, sana naman po humarap kayo para depensahan din po yung sarili ninyo at marinig din po namin kayo. Siguro. O, di ba? Ayun na naman kasi gusto ng mga tao eh. O, bakit ngayon ito ha? Ito yung mga tao, mga kababayan, na takot nung panahon ni Digong na hindi po makapagsalita. Ngayon po, nagkaroon po sila ng lakas ng loob
Dahil po kay PBBM. Dahil po sa PBBM administration. O doon sa mga doon sa mga vlogger na naniniwala na tama yung tokhang na ginawa ni Digong. Sino ba yung mga vlogger na yan? Si Pambansang Loyalista. Pambansang Loyalista, sana asawa mo na lang yung namatay ng tokhang. Ano kaya magiging reaction mo ngayon? Sino pa ba? Si Bobos Travelers. Ikaw, Bobos Travelers. May anak ka, di ba? May anak ka. Yung anak mo malaki na. Sana yung anak mo namatay ng tukhang. Mga bobo kasi itong mga walang yan to eh. Sino pa ba? Si Bisdak? Si Boss Dada? Boss Dada, di ba yung anak mo lumpo? Di ba yung anak mo lumpo, di ba? Sana yung anak mong lumpo, sana binaril na lang sa ulo nung tukhang. Ayan kasi yung point, mga kababayan eh. Sinusuportan ninyo yung tao na gumawa ng isang malaking karahasan sa Pilipinas. Si Jojo de Guzman, bakla yan eh. Jojo de Guzman, bakla po yan. Wala namang anak yan, baog yan eh. Ayun yung point eh. Sino pa ba yung mga vlogger dito na na naniniwala dun sa tama yung ginawa ni Digong? Si Spencer Lacalle. Spencer Lacalle, di ba? Spencer Lacalle. Di ba may anak kang dalaga? Sana yung anak mo na lang sana, di ba? Sana tinusukan ng ice pick sa leeg tapos binaril sa ulo nung tukhang. Tapos pinagbintang ang adik. Ang point kasi dito, mga kababayan, hindi naman po kasi lahat po ng mga biktima ng tukhang is adik. Si Pebbles adik. Si Pebbles, ikaw, Pebbles. Dati ka ring adik ah. Di ba? Dati ka ring adik, Pebbles ah. Si Marlicaw lang kwentang tao yan. Sino pa ba? Si Banat Bay. Si Banat Bay, bakla rin naman yan, di ba? Si Master Judea, isa pa yan. Ayan kasi yung point eh. Ang sabi kasi nila, ang kailangan daw dito kamay na bakal. So, ano ang nagbigay sa inyo ng karapatan para magkaroon ng, kumbaga, isang Duterte. Di ba? Duterte, ikaw ang gumawa ng paraan para patayin ang mga adik. Di ba? Ano yung nagbigay sa inyo ng karapatan para gawin yun? So, ibig sabihin pala, pag trip ninyo yung tao, di ba okay lang na pumatay ng tao? Ganun ba? Diyos ko. Bobo. Hindi nga, honestly, bobo talaga, no? So, continue natin to, no? Sige. It's high time na imbatahan na natin ang former president to pakinggan lang niya yung mga testimony ng mga biktima. Hindi niya alam ang circumstances. Hindi niya alam kung ano nangyayari. Hindi niya alam na masyado nang excited yung mga ibang kapulisan natin na talagang... Actually, itong nagsasalita na to, si Benvenido, Benvenido Abante Jr. to, no? Sabi ni Ma'am Nancy, no? Yung mga Nazis na hid but they caught were made pay for their crimes, di ba? Nga, di ba? Totoo yun. Yung Nazi, di ba? Nung natapos po yung World War II, hinabol sila ng hinabol sila ng gobyerno ng Germany at even po ng Allied Forces nun, di ba? Nga, totoo yan. Matay na without even due process. Para sa amin kasi, kung usapin ng pulisiya, malinaw na eh. Nasabi na nila. So ito naman po yung abogado po ng ICC na si Cristina Conti. Ganun at dami na nilang ginawa. Pero yung isa naming iniisip na posible pa nilang sabihin na bago, kumbaga, sorry. Apology sa mga biktima at kung anong balak nilang gawin. Ayun kasi yung point, mga kababayan eh. So marami pong mga namatay noong panahon po ng tukhang, wala man lang reaction si Digong na, oy kayo, pasensya na kayo. Naging casualty kayo. Pero para naman sa bayan ang ginagawa ko eh. Walang ganun si Digong eh. Tinanin nyo ito merong video dito. Siguro pagtyagaan nyo lang, siguro mga 5 minutes video ito eh. Na dito nga po, sinasabi nga po na biktima ng tukhang kung ano po nangyari sa kanila. Sige, panoorin nyo to. Ni Lucas Paddan Sr. Pangatlo po ako sa 9 na magkakapatid. Gabi po ng September 27, 2016. 11:30 po o 11:45 ng gabi. May kumakatok po sa loob ng bahay, sa labas ng bahay namin.
Nang binuksan ko po yung pinto, may 4 na kalalakihan po, mga naka-helmet, mga nakatakip ang muka. Agad po akong pinadapa nila. Sumisigaw po yung anak kong panganay. Mami, dumapa ka na lang. Pagdapa ko po ng sahig, ang tatay ko po lumabas ng kusina namin. So ito ito yung ito yung biktima ng tokhang. So isipin niyo lang mga kababayan, no, itong mga biktima ng tokhang, ano kaya magiging reaksyon nito pag nakaharap nila si Duterte? Kasi para sa akin naman, hindi naman ito tungkol sa korte. Ang tungkol kasi dito, bilang dating presidente, meron kang social responsibility na sagutin itong mga naghihikaos na to. Itong mga umiiyak na humingi po ng katarungan. Pwede, 'di ba? Ayun ang point dito, dati kang presidente. May mga tao ka nasaktan. May mga taong natigok. So sa tingin ko naman bilang isang dating presidente, meron kang social responsibility na harapin at sagutin itong mga taong ito. O kahit man lang kung ayaw mo sagutin, mapakinggan man lang sila ng personal. Tama, di ba? Hindi yung, Diyos ko naman, hindi, korte na lang tayo magkita. Korte na lang. At ako mga kababayan, meron tayong reason kung bakit ginagawa ni Digong to. Sagutin natin mamaya. Sige, continue muna natin to. Para tingnan po kami magnanay. Your Honor, yung 3 lalaki po, pumasok po sa loob ng bahay namin. Kinaladkad po yung tatay ko. Sumisigaw po yung tatay ko. Tinanong po siya, yung pulis na walang suot na mask, anong pangalan mo? Sumagot po yung tatay ko, Lucas Guillermo Padlan. Sumisigaw po siya, aray, aray. Nangihingi siya ng tulong. Wala po kaming magawang mga anak niya. Balot po kami ng takot. Sobrang takot. Pagkaran po nun, nakarinig na po kami ng maraming putok. Nakita nyo, di ba? Oh. Trauma to mga kababayan. Trauma to. Actually, nung napanood ko talaga to, naawa talaga ako eh. Ito yung sinasabi ko eh. Doon sa mga taga-suporta ni Digong, paano kung sa inyo nangyari ito? Sinasabi nyo kasi na okay si Digong, di ba? Di ba? Okay si Digong, maganda ginawa ni Digong. Ang point niya dito, merong mga biktima. At sino kayo na magbibigay ng authority para bigyan ng otoridad si Digong na para magpagano ng tao? Nga yung point eh. Kaya doon sa mga vlogger na to, hindi kasi kayo yung naging biktima. Kaya nababanggit ninyo na okay ang ginawa ni Digong. Napaka-authoritarian naman ng mga hayop na to. Sige, continue. Maya-maya po, may pumasok na 2 mama. Nakabitbit. Ito naman si Lola. Iba naman to Kasi nga po dun po sa hearing nga po ni Benvenido Abante Jr., marami po siyang in-invite. So ito po, actually ito yung unang 3 eh. Ang dami nito, siguro mga nasa 30 tao siguro to. 'Di ba? Hindi Tiger Eyes hindi siya presidenteng burdugo, presidenteng psychopath. Yeah. Na po yung 45 nila. Pero nakabonit. Hindi ko po kilala. Sir, bakit po? Sabi ko, anong problema po, sir? Sabi ko ganon. Hindi sumasagot. Ilan kayo rito sa loob ng bahay na to? Sir, kako kami lang. Pumasok pa ng kwarto namin yung nakabonit na yun. Sir, wala na kaming kasama dyan. Sabi ko. Ngayon, yung anak ko, nga lalaki, yung tumabi sa akin, kinuha niya ngayon. Bakit, sir? Sabi gano'n ng anak ko. Naghanap buhay ako, sir, ng matino. Dahil pinapaaral ko po yung asawa ko. Sabi ng anak ko. Di ba? Hindi naman pala adik eh. Pero bakit tinira? Ito yung mga kababayan. Ito dapat yung sinasagot ng mga Duterte Group. Di ba? Bakit pati mga taong nagtatrabaho lang ng maayos, bakit naging casualty po ng tokhang? At ang isa pang point dito mga kababayan, tingnan ninyo mga itsura nito mga kababayan.
Mga mahihirap lang din po ito. Bakit puro mahihirap lang yung biktima? Naniniwala ba kayo na mahihirap lang yung addict? Ganun ba? Ay, Diyos ko. Oo nga, di ba? Excuse me. Tinan niyo yung mga muka. Mga taga bagong silang, no? Caloocan. So, mga mahihirap ito. So, ibig sabihin pala, walang mayaman na addict. Puro mahirap lang pala yung addict, kaya puro mahirap yung biktima. Ayun ba yun? Oh. Hindi, JVM, di ba? Wala pong pakialam ang mga DDS dyan. Para po sa mga DDS, hindi po nila naintindihan yan. Yung mga ganyang klaseng mga due process, yung mga search warrant, arrest warrant, wala po silang pakialam dyan. Ang alam lang kasi nila, pag si Digong nagmura, palakpakan yung mga yan. Di ba, search warrant, arrest warrant, due process, human rights, wala pong alam ang mga DDS dyan. Pero pag sinabi ninyo na pag sinabi ninyo na putang ina mo, di ba, pag si Digong nagmura, palakpakan po yung mga yan. Ayan lang po kasi yung mga bagay na kayang intindihan po ng mga DDS. Yung pagmumura ni Digong. Di ba? Kasi continue. Masakit isipin. Kahit ilang taon na ngayon, pero masakit sa dibdib. Sabi ng anak ko sa kanya, sir, naghanap buhay ako sa ng matino. Wala akong bisyo, kahit sigarilyo, hindi ako naninigarilyo. Sabi ng anak ko, si Vicente Fernandez. Lumuhod pa yun, sir, sa kanilang harapan, yung anak ko. Kahit iikot niyo, sir, ako dito sa buong Bagong Silang, wala kayong malalaman sa akin na ako may mga kaso-kaso dito. Sabi ng anak ko na yun. 20 years old pa lang yun. Di pinadapa na yung anak ko. Halos ako nagmamakawa sa kanila. Maawa kayo, sir, sa anak ko. Sabi ko, naghahanap buhay ng matino yan. Hindi yan barumbadong anak. Sabi kong ganun. Sumunod naman yung asawa ko. Pag sunod ng asawa ko, pag tapat sa pinto, kasi nandoon yung nakamata may tapat ng pinto namin, tanong ng mister ko sa kanila, bakit, sir? Yun ang tanong. Wala na akong ibang narinig dun sa sinabi ng asawa ko. Ang ginawa nung nakamas na yun, hinawakan siya dito sa leeg at ginanon. Sir, sabi ko, wag naman, kalalabas lang ng ospital yan. Sabi kong ganon. Pagkatumba ng mister ko, basta na lang pinutukan. Isipin nyo yan, di ba? Isipin nyo yan, di ba? Actually kasi itong video na to, medyo pinutol-putol ko kasi medyo mahaba yung statement niya. So yung asawa niya naman po kasi mga kababayan na pinaputukan din, tanod po yun. So, malabong gumagamit din yung tatay kasi nga galing ospital tapos tanod. 'Di ba? Tapos yung anak niya naman daw, nagtatrabaho na maayos kasi pinag-aaral yung asawa. So, wala po talaga, napagtripan lang po talaga. 'Di ba? Wala na akong choice eh. Pinutukan na nila eh. Ay, yung mga apo ko natutulog dyan kasi sa salas lang kami natutulog. Yung mga apo ko eh. Tapos yung anak kong si Wesley, nilingon na lang niya ginanon at binarel. Oh. Kita nyo, di ba? O kayo mga DDS kayo, di ba kayo naawa dito? Buha ka ng ilang mga DDS to tatanga, no? Oh. So ngayon mga kababayan, ito yung sagot ni Digong. Teka lang, no? Tanggalin natin to. Ito mga DDS talaga na to, mga walang bait sa sarili tong mga to eh. So ngayon, ito muna, mamaya na muna. So, anong nangyari dito? So, dahil nga po dito Sa haba ng So, dahil nga po sa mga statement nga po ng mga biktima nga po ng tukhang noong panahon ni Duterte, so, ito yung sagot ni Digong. Base po kay Harry Roque. Sana ba yan? Ito. Teka lang, ba't ganun? Teka. Parang mali ah. Ito. Yan, nadoble pala ako. Yan. Tagal na kasi di nag-live. Nakalimutan ko na gumamit ng StreamYard. So, yan, yan. So, ito po yung press release nga po ni Digong. Through Harry Roque. So, sabi dito, no, press release of Office of Attorney Harry Roque, di ba? Digong to appear in any court hearing but not House probe. Roque. Di ba? So, sabi ni Digong, haharap daw po siya sa korte. Hindi daw po sa Kongreso. So, bakit ngayon ayaw mo umarap sa ICC?
Yun naman pala eh. Handa ka palang humarap sa korte, bakit sa ICC ayaw mo? Eh sa ICC ka sinampahan ng kaso. So sabi dito, no? So constitutional rights pa, no? Invoking his constitutional rights to self-incrimination, former President Rodrigo Duterte will not attend on the ongoing House Committee on Human Rights inquiry on the War on Drugs campaign, according to former presidential spokesperson Harry Roque. Duterte is willing to, mas maganda mga kababayan, may video dito eh. Video na lang para mas maganda. So mayroon pong video dito sa Harry Roque. Panoorin natin to. Presidente Duterte ay hindi po dumalo sa pagdinig ng Committee on Human Rights sa Kamara de Representantes sa nagaganap na investigasyon tungkol sa extralegal killings. Ang paninindigan po ni Presidente. Ayan sabi yan ni Harry Roque ha. At alam naman po natin mga kababayan na si Harry Roque po ay siya po yung magiging legal counsel ni Duterte sa ICC. Di ba? Sinabi niya yan, di ba? Naalala niyo yun, di ba? Sabi ni Harry Roque na siya daw po ang magiging abogado ni Duterte sa ICC. Pero ang akala ko ba, hindi siya papahuli ng buhay. Hindi nga, di ba? Sabi ni Duterte, hindi ako magpapahuli ng buhay sa ICC. Sabi rin po ni Harry Roque yun. Tapos na pala, yung ending naman pala, si Harry Roque din pala yung magiging abogado sa ICC. So hindi ka papahuli ng buhay. Hindi nga, di ba? Alangan naman kasuhan ka pa sa ICC nang patay ka na. Diba? Sige, continue nga, sige. Duterte, dati nang binabato sa kanya ang mga extralegal killings na yan, ang tamang forum po para dinggin ang issue na yan ay sa mga hukuman. Kung meron po talagang ebidensya, hinahamon po niya lahat mga nagrereklamo, magsampa po kayo ng demanda. Abogada. Okay, sorry. Abogada pala, abogada. Sorry. Ay! Sa prosecutor's office at haharapin nila kayo dyan. Pero pag sa kamera po, hindi naman kukukuman ng kamera at saka meron din lahat po ng ating mga mamamayan na yung karapatan to right against self-incrimination. And ang point nga kasi dito, hindi naman kasi dito usapin yung guilty o hindi. Kasi nga naman, Congress yan. Congress yun eh. Congress hearing yun eh. Ang point lang kasi dito, ang sinasabi nga natin dito, bilang dating presidente at merong biktima at meron pa mga namatayan ng tukhang, social responsibility po ni Digong na harapin, sagutin, o kahit man lang pakinggan man lang sana, personally, ang reklamo po ng mga taong ito. Hindi naman ito tungkol sa sa may sa guilty, korte ba yan? Hindi. Social responsibility lang kasi ito. Na harapin mo yung mga biktima mo. Ay lang naman eh. Right to remain silent, no? Dahil nga po kriminal ang pinaparatan sa kanya, talaga meron siyang ganyang karapatan na to remain silent and against self-incrimination. Ayan, so ayaw talaga. So ayaw. So ayaw talaga humarap ni Digong. Okay? So yun mga kababayan, so kayo po dyan, sa 800 po na nanonood ngayon, so hindi pa po nakakapag-like, palit na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito. Ngayon po narinig po natin itong mga biktima nga po ng tukhang. At ngayon mga kababayan, ano rin po masasabi nyo nga po dito na ayaw po ni Digong na harapin itong mga biktima nga po na to. Okay? So yun na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then, sa hindi pa po nakakapag-like, palit na lang po ng video po na to. At dyan po sa mga nakatisod po ng content po na to, kung di naman po kalabisan, pwede naman po kayong, tawag nito, mag-share. Diba? I-share nyo na lang. And then, nga pala, bago pala tayo magtapos sa kalibutan ko, no? Para kompleto yung content, nga pala. Nakalimutan ko pala. So, ito pala. Ang point kasi dito mga kababayan, no? Ito nabasa ko to sa ICC eh. This cause is the cause of humanity. Ito galing to sa website ng ICC. So, ang ICC po kasi, no, the court cannot reach these goals alone. As a court of last resort, it seeks to complement, not replace national courts covered by an international treaty called Rome Statute. The ICC is the world's first permanent international criminal court. So, ang point dito mga kababayan, yung ICC po kasi is the court of the last resort.
So, ibig sabihin nun, pag yung korte nga po ng Pilipinas ay hindi po gumagana, pwede po magsampan ng kaso sa ICC. So, ang point kasi dito mga kababayan, di ba? Kaya po nakapag-file po ng kaso sa ICC nung panahon po ni Digong kasi po, nagiging bias po ang korte ng Pilipinas nung panahon ni Digong. So, wala pong choice ang mga tao nun, ang mga biktima nga po ng tukuan, kundi pumunta po sa ICC. So, tinanggap naman ng ICC. So, ang mangyayari kasi dito mga kababayan, kapag kinasuhan po dito si Digong po sa Pilipinas, ngayon, hindi na po magiging court of final resort ng ICC. So, malaki po yung chance na posibleng makagawa po ng isang legal remedy ang kampo ni Digong para mabasura po yung kaso sa ICC. So, yan lang po, nabanggit lang po natin, no? So, yan mga kababayan, no? So, thank you mga Streetwise. So, pa-comment lang po sa baba, no? So, thank you po, no? And then, dito po tayo sa pinaka-main topic natin.